Para sa maraming introvert na tao, ang pagiging masunurin ay hindi choice. Ito ay survival para sa kanila. Pinupuri sila dahil sa kanilang katahimikan, ginagantimpalaan dahil sa kanilang self-erasure, at pinarurusahan naman kapag ipinakita nila ang katotohanan. Ang anyo ng kabutihan na nakikita sa ibabaw ay isa palang malupit na pagsasanay na nag-ukit ng mga peklat sa kanilang pag-iisip. Ang mga peklat na ito ay hindi nawawala. Ang mga ito ay nagiging mga anino na sumusunod hanggang sa kanilang pagtanda. Ito ay hindi kwento ng pagka-inosente. Ito ay kwento ng pagsasanay at pagkondisyon. Number 1. Pinatahimik na childhood. Ang mga unang aral ng mga introvert ay hindi tungkol sa mga numero o letra. Ito ay tungkol sa pananahimik. Kapag sila ay nagtatanong, sinasabihan silang, "Huwag kang sumagot sa mga matatanda." Kapag sila ay umiiyak, sinasabihan silang, "Maging matatag." Kapag sila ay kumukontra, sinasabihan silang, "Alamin mo ang iyong lugar." Kaya natutunan nila na delikado ang magsalita. Pinarurusahan ang katapatan at ligtas lamang kapag nanahimik. Sa simula, ang katahimikan ay parang malambot na kumot. Akala ng mga introvert, ito ang proteksyon. Ngunit habang tumatanda, ito ay tumigas at naging tanikala. Ang kanilang panloob na tinig ay naging kahiyahiya, isang bagay na kailangang itago. Ang mga masunuring introvert ay hindi lang basta lumaking tahimik. Lumaki silang pipi. Tinuruan silang katakutan ang sariling katotohanan. Number 2, ginantimpalaan dahil sa self-erasure. Bawat kilos ng sariling pagbura o self-erasure ay tinutugunan ng mga papuri. Halimbawa, kapag binigay ng mga introvert sa iba ang isang laruan na gustong-gusto nila, tinatawag silang mapagbigay. Kapag hinayaan nilang ang iba ang magningning, pinupuri silang mapagkumbaba. Kapag tiniis nila ang sakit ng walang reklamo, hinahangaan sila bilang mature. Natutunan nilang ang pag-ibig ay hindi kusang ibinibigay. Ito ay transaksyonal. May kapalit ang pag-aproba at ang kapalit ay ang sarili nila. Sa bawat pagkakataong sila ay naglaho upang mapasaya ang iba, sila ay nakakatanggap ng pagmamahal. Sa bawat pagtitangkang ipahayag naman ang sarili, ang pagmamahal na yon ay biglang nawawala. Unti-unti, naging eksperto sila sa pagtatago ng mga sariling pangangailangan, sa pagtatakip ng kanilang mga nais, at sa pagyuko hanggang sa maging pinakamaliit na bersyon ng kanilang sarili. Hindi ito tunay na selflessness. Isa itong pagsasanay. Tinuruan silang maniwala na ang kanilang halaga ay umiiral lamang kapag sila ay naglalaho. Number 3. Pinarusahan dahil sa maliit na pagsuway. Hindi kailangang maging malakas ang pagsuway para maparusahan. Kahit ang pinakamahinang rebelyon, tulad ng pagtatanong ng bakit, yung pagnanais ng isang araw para sa sarili, o yung pagtanggi sa pagkaing ayaw nila, ay sapat na upang magdulot ng galit. Ang mga introvert ay pinapagalitan, pinapahiya, o binibigyan ng malamig na katahimikan na mas masakit pa kaysa sa sigaw. Hindi lang ito tungkol sa mga patakaran. Ito ay tungkol sa kontrol. Tinuruan silang ang kanilang tunay na sarili ay mapanganib, walang utang na loob o makasarili. Kaya't ibinao nila ito. Ngunit ang pagkabaon ay hindi kailanman lubos. Ang tunay nilang sarili ay nanatiling buhay sa ilalim. Itinago na parang apoy na tinabunan ng abo, naghihintay ng hangin. Yan ang malupit na paradox ng pagiging masunurin. Pag mas pinipilit mong pasunurin ng isang tao, mas lumalakas ang tinatagong version ng kanilang sarili. Number 4, namuhay sa takot ng disapproval. Ang mga introvert na nakondisyon para sa pagsunod ay namumuhay na parang naglalakad sa bubog. Bawat buntong hininga ay parang pagbagsak. Bawat kunot ng noo ay parang pagtanggi. Bawat pagbabago ng tono ay parang kulog sa kanilang nervous system. Na-develop nila ang hypersensitivity. Binabasa ang kilos at ekspresyon ng mga tao na parang isang banal na kasulatan. Ang isang silid ay hindi lang basta isang silid. Ito ay isang battlefield para sa kanila ng mga ekspresyon, tono at katahimikan.
Ang kanilang nervous system ay nasanay na nahulaan ng pagkadismaya bago pa man ito dumating. Hindi ito simpleng pagiging sensitibo lang. Ito ay hypervigilance na isinilang dahil sa takot. Nabuhay silang nakakadena sa pangambang hindi sila tatanggapin. Dala ito hanggang sa paaralan, sa mga pagkakaibigan, relasyon at trabaho. Ang disapproval ay hindi lang basta hindi ka nais-nais para sa kanila. Ito ay isang sugat na tinuruan silang iwasan anuman ang kapalit. Number 5. Pagkataong hinubog ng iba. Ang mga hilig na mga introvert, piniling career, pati na ang mga taong pinapayagan nilang makasama ay wala ni isa ang tunay na kanila. Ang mga choices nila ay pinalabas na patnubay, ngunit sa katotohanan, ito ay mga utos. Gawin mo ito, maging ganyan, ito ang pinakamabuti para sa'yo. At namuhay sila na parang mga manika, na ang mga tali ay hinihila ng mga magulang, guro o otoridad na inaangking alam ang tama para sa kanila. Naging mga aktor sila sa isang entablado na hindi naman nila pinili, binibigkas sa mga linyang hindi naman nila isinulat. Kaya't paglipas ng maraming taon, nakalimutan na nila kung ano ang tunay na anyo ng sarili nilang kwento. Hindi na nila maipagkaiba kung ano talaga ang nais nila at kung ano ang mga itinuturo na dapat nilang gustuhin. Ang kanilang pagkatao ay naging isang palabas, convincing para sa iba, ngunit hollow para sa kanila. Number 6. Ang hindi nakikitang paghihirap. Ang mga masunuring introvert ay kilala bilang ang masunuring anak. Hindi sila nagdulot ng problema, hindi sila sumigaw, hindi sila nagrebelde sa hayagang paraan. At dahil dito, walang sino mang tumingin ng mas malalim. Ngunit sa loob, sila ay gumuho. Ang kanilang pagkapagod ay tahimik. Ang kanilang kalungkutan ay nakamaskara bilang pagiging compose. Ang kanilang matinding pagkaubos ay nakatago sa likod ng mukha ng responsibilidad. Walang nagtanong ng, ayos ka lang ba? Dahil inakala ng lahat na maayos naman sila. Kaya't ang kanilang pagdurusa ay naging hindi nakikita. Hindi dahil wala ito, kundi dahil masyado nila itong naitago. Ang kanilang pagsunod ay naging sumpa. Habang mas tumatahimik sila, mas hindi napapansin ng sino man na sila ay nalulunod na pala. Number 7. Paggamit ng guilt bilang sandata. Lumaki ang mga introvert na pinaliligiran ng guilt. Ang pagsasabi ng no ay tinatawag na makasarili. Ang paghahangad ng pahinga ay tinatawag na katamaran. Ang pagpapahayag ng pangangailangan ay tinatawag na kawalan ng utang na loob. Kaya't sa tuwing sinusubukan nilang igiit ang sarili, dumadampi ang guilt na parang kidlat. Kinakalkal nito ang kanilang dibdib. Bulong ng bulong na masama silang tao dahil pinili nila ang sarili nila. Sa paglipas ng panahon, sumusunod sila hindi dahil gusto nila, ngunit dahil hindi nila matiis ang bigat ng guilt. Ang pagsunod ay hindi pag-ibig, hindi ito respeto. Isa itong pagsuko na isinilang mula sa psikolohikal na pangingikil. Kinondisyon sila emotionally na maniwala na ang unahin ng sarili ay isang uri ng pagtataksil. At sa huli, dinala nila ang guilt na parang pangalawang balat, mabigat, nakakasakal at hindi matatakasan. Number 8. Pagkalito sa kontrol at pag-aaruga. Ang mahigpit na pamamahala ay ipinapakita bilang proteksyon. Ang sobrang pagkokontrol ay itinatago bilang pagmamahal. Ang mga patakaran ay binalot ng mga salitang, ginawa namin ito para sa ikabubuti mo. Kaya naniwala ang mga introvert. Inisip nilang ang pag-aaruga ay dapat nakakasakal. Akala nila ang pagmamahal ay dapat naglilimita. Ngunit nang lumaon, nang maranasan nila ang kalayaan, sa kanila naunawaan ang katotohanan. Ang tunay na pag-aaruga ay hindi nagkukulong. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagbabantay sa bawat hakbang mo. Ang inakala nilang pag-aaruga ay kontrol pala mula pa sa simula. At kapag natuklasan mo ang katotohanan yon, hindi ka na nito tatantanan. Uulitin mong balikan ang bawat alaala, bawat ginawa ko ito para sa'yo, at doon mo makikita ang nakatagong manipulasyon. Ang pagkaunawang yon ay parang lason ng gigising ngunit mapait. Number 9. Loyalty sa maling tao. Dahil nasanay sa pagsunod, lumaki ang mga masunuring introvert bilang mga adult na masyadong mapagtiis. Nanatili sila sa mga toxic na relasyon,
nagbigay dahilan sa mga mapanlinlang na ugali at tiniis sa mga emosyonal na pang-aabuso dahil itinanim sa kanila na ang pagtitiis ay isang kabutihan. Ang kanilang katahimikan ay naging pain para sa mga taong nabubuhay sa kontrol. Nakilala ng mga manipulators ang kanilang katapatan at sinamantala ito. Naamoy ng mga abusado ang kanilang pagtitiis at inunat ito hanggang sila ay masugatan. Hindi mahina ang mga masunuring introvert, sinanay lang sila. At ang malupit na paradox ay ang mismong pagsunod na minsang nagbigay sa kanila ng papuri ay siya ngayong dahilan ng kanilang pagiging biktima ng mga mandaragit. At number 10, ang nakakubling pag-aalsa sa loob. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ang pagpipigil ay hindi kahinaan. Bawat nilunok na pagtutol, bawat pilit ng ngiti, bawat pagbura ng pagkakakilanlan ay nagsisilbing gatong sa isang bagyong nabubuo sa kalooban ng mga masunuring introvert. Sa likod ng magagalang na tango at tahimik na pagsang-ayon ay may nakatagong panganib. Isang pag-aalsang hinulma sa katahimikan. Ang kanilang pagsunod ay hindi pumatay sa kanilang lakas ng loob, bagkus pinatalas ito. Tinuruan sila nitong magtiis, magmasid at magplano. At kapag sila ay tuluyan ng kumawala, hindi sila sumasabog ng pabigla-bigla. Gumagalaw sila ng may precision, dumudurog sila ng may linaw, muling bumabangon ng may lakas. Ang mga masunuring introvert ay maaaring mukhang mahina sa panlabas, ngunit sa loob nila ay may dalang sandatahan na nabuo sa mga taon ng pagtitiis. Minsan silang inalipin ng pagsunod, ngunit ngayon alam na nilang gawin itong isang sandata. Sa huli, ang kwento ng isang masunuring introvert ay hindi lamang tungkol sa sakit ng kanilang nakaraan, kundi tungkol din sa kapangyarihang na itatago nila. Ang katahimikan na minsang naging tanikala ay naging kanilang matibay na sandata. Ang pagtitiis na minsang pumatay sa kanilang tinig ay siyang nagpatibay sa kanilang loob. Sila ay mga taong dumaan sa impyerno ng pagkalimot sa sarili, ngunit lumabas na dala ang kakaibang kapangyarihan. Isang kapangyarihan na hindi maingay, ngunit matalim, matyaga at hindi kailanman matitinag. Sa oras na piliin nilang gamitin ito, ang mundo ay mapipilitang makinig sa tinig na matagal nang pinatahimik. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Junjun Perang. Sabi niya, control your emotion lang talaga kasi mahirap na pagpatulan ang mga taong wala namang utak. Baka masabi ko pa ang salitang makasakit sa kanila. Mas mabuting umatras at manahimik at magmasid at wag na lang silang patulan. God bless Sir AP. Sabi naman ni Joel Estrada Manaog, parang ako lang din po Sir AP. Kapag medyo hindi kami magkaunawaan ng aking partner in life, minsan kahit masakit sa tenga at sa dibdib ang mga salita, mas gusto ko na lang po lumayo muna kaysa magkasakitan at makipagpalitan ng mga salita. Tama ka Sir AP, parang ang sasabog ang dibdib ko kapag merong mga palitan ng salita na hindi maganda. Kaya todo iwas na ako sa mga ganon. Shoutout po Sir AP, good eve po. At ayon naman kay Michelle Sagun, iniiwasan ko po magalit talaga dahil nagkakatotoo po ang bawat sabihin kong mangyayari. Ayoko po mag-wish ng masama sa kapwa ko, kaya pinapasa Diyos ko na lang po ang lahat at lumalayo na lang po ako ng tahimik at pinuputol ang ugnayan sa mga taong toxic. Di ako sumasagot pero di ko na sila kilala after. At shoutout din kay Marie the Lightworker, Annalyn Granada, Leia Granil, Marilu Bautista, Junior Andres, Bogok, Rebecca Ogata, NJ Mauricio, RJ Mera, Edmundo Jornadal Jr., Pretty Nice Love, Dennis Aransanso, Mercy Makahilos, Lorena Bintas, Kay Molino, Abner Hulguin, Maricar Largo, Cathy, Ramlat, Cairo Den Adi, Emma Villanueva, at kay Jola Short Video. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na bihirang makita pero damang-dama pag galit ang isang introvert?
Panoorin mo sa video na to.